It's Monday evening. It's February 17. Magandang lalaki ho ako. Sabi ng nanay ko. Sana all. Hindi masama ang mga rap. Basta walang basagan ng trip. Sisimula pa lang ang programa natin. Walang basagan ng trip. 31 minutes after 8. Magandang gabi ho. Welcome po sa ating programa. Anong Lunes ngayon, di ba? Nakakalahati na tayo ng February. Konti na lang yan. Ang paghahandaan natin ay Lenten season. O, di ba? Lenten season ang ating paghahandaan. Kumusta ang taping? Dalawa lang nagawa namin. Late na dumating yung iba. Yun. Naku, sayang ang oras. Sayang ang panahon. Kayo mga kapatid, nanghihinayang ba kayo kapag mayroong mga bagay na hindi nagkaroon ng katuparan, mga pangarap ninyo na hindi nagkaroon ng katuparan? Parang sayang ang bawat oras. No? Kahit sa bahay, sa mga kasama ko, nanghihinayang ako kapag sayang yung mga pinaplano mo pagkatapos mababago dahil may na-late, mayroong ganyan, mayroong hindi nakapaghanda, nakakainit ng ulo. Kaya yung natitirang mga panahon natin, lalo, sabi ko nga sa misis ko, itong edad namin ito, wala na twilight zone. Sunset of our lives. Ayan. Yun, yung kinakailangan yung bawat oras na matitira mo ay enjoyin mo na. Di ba? Kaya nga ako nagpo-programa rito, na-enjoy ko ang buhay ko. Biro mo yung 1.5 hours, parang medya ora lang sa oras namin ni Jake. Sapagkat ang katotohanan po niyan, tayo po ay napapakinggan sa 105.9 sa buong Mega Manila. Sa 106.7 sa Davao, sa Cebu at Negros ay 101.9. Sa Ormoc, 99.9 FM Dream Radio, 101.5 Cagayan de Oro, at sa Tacloban, nakikinig po sila sa 107.9 Caboses Radio. Siyempre, kasabayan po tayo napapanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television. At siyempre po, huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts. Sa ating pong YouTube channel at maging sa Facebook, hanapin lamang po at True Network PH. At True Network PH. Sa YouTube, po pwede niyong balikan yung mga nagdaang episodes ng ating mga programa. At gusto kong pasalamatan ang nag-treat sa amin sa mga pilgrims ng Dr. Love noong Sunday, kahapon, si Senyor Bishop Alfred Saban na itinreat kami sa kanilang Japanese restaurant, Uedo, sa may Santo Domingo. Ang sarap po ng sashimi nila talaga. At saka meron silang bagong ramen house. Sarap talaga. Well, anyway, maraming salamat sa mga pilgrims na nakasama natin. Sino mga nandun? Ang dami Pero si Myra Bulisay Lee was there. Zenny Dayang Hirang was there. Marami pang iba. Lilibeth Pernasita. Yung aking bagong anak. Nagkaroon akong bagong anak na napakagandang babae. Kahawig ni Carla Estrada. Oo. Pero mas slim. Slim kaysa kay Carla Estrada. Oo, maganda siya. Naku no? Ang pangalan niya ay si Mina Ferrer. Yan. At makakasama namin si Mina Ferrer at mga bagong pilgrims sa Holy Land come November. Kaya maghanda na kayo. Dahil sa November, meron tayong Holy Land pilgrimage. Pero ang gagawin natin, imbis na mag-Jordan tayo, Israel, and we will spend more time in Egypt, pupunta tayo sa Luxor, sa southern part of Egypt, para ma-explore natin. Meron tayong 3-day cruise sa boat cruise. Wow, 3 araw yan. Pupuntahan natin Alexandria sa Egypt. Diyan napunta sa St. James? St. James ba? And sino yung
sino yung Saint Jake na nasa Venice? Anong pangalan ng saint na yon doon sa cathedral sa Venice? Hindi naman si Matthew. I forgot the name. Basta nandun. Oo. Anyway, ba't ko naisip yun? Oo. Ano ba yung sinasabi ko? Ano ba yung kinukwento ko? Nalimutan ko. Ano ba yan? Si Saint Mark. Oo. Si Marcos. San Marcos. Yung kanyang mga labi ay nandoon sa Venice, Italy. Actually, noong pumanik na sa langit ang Panginoong Jesucristo, si Saint Mark ay na-assign doon sa Alexandria, Egypt. Doon siya na-assign. Hanggang sa natsugi-tsugi na siya at yung kanyang mga labi ay dinala sa cathedral, St. Mark's Cathedral sa Venice. Venice, Italy. Yun. Yan ang mga lugar na pupuntahan natin. Siyempre, andyan yung Cairo, andyan yung Cairo Museum, Egypt Museum, nandyan yung Pyramid, Chichen at marami pang iba. Bueno, 37 after 8 o'clock. Salamat ng marami sa lahat ng mga pilgrims na nakasama natin kahapon hanggang gabi. Thank you so much. Planning kami. Jake, just for you to know, we are launching a Christmas charity project. We will support a hospital. Bibigyan namin ng financial assistance, donation. And yung mga batang mga may sakit, batang mga may cancer and everything, dadalhan natin ng regalo, mga chumachenes, pagkain and everything. Ginagawa na namin yan dati, no? But gagawin natin muli yan sa tulong ng mga pilgrims ng Dr. Love this coming December. Yan. Maraming salamat po at 38 minutes after 8 o'clock. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes at 17 ng Febrero. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes at 17 ng buwan ng Febrero. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, talata 11 hanggang 13. Noong panahong yun, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya. Kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika. Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Kay tagal nang may grasya sa'yo. Salamat po, 8:43. Aba, tuloy-tuloy na ho tayo. Tuhugin po natin. Dahil itong oras na ito, napakarami na pong mga doctor lovers ang nakaantabay sa telebisyon, sa Channel 19, sa Signal Cable. Marami na ang mga nakaantabay sa Facebook page ng Dr. Love at nakikinig sa 105.9 True FM dahil gusto nilang malaman
kung ano ang panibagong aral sa buhay na ihahatid po ng isa sa mga inaabangang bahagi ng ating programa, ang Face-to-Face, hirit ni Dr. Love. Ang face-to-face po na inyong mapapanood ngayon, Pest to Pest, hirit ni Dr. Love, ay bahagi po ng isang buong programa sa telebisyon na pinamagatang Face-to-Face Harapan. Ito po ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Siyempre, kasama po dyan ang harapang tagapayo si Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM. Kung sakali po na kumulo ang dugo nyo, magbula ang bibig nyo sa galit at tumaas ang high blood pressure ng inyong presyon. Wala na ligtas yun, ha? Kung tumaas man ang presyo ng inyong high blood pressure, pwede ho kayong magpadala ng inyong komento, ng inyong mensahe, ng inyong whatever sa ating pong Dr. Love Facebook Messenger. Huwag po ninyong kimkimin ang galit ninyo at pagkainis. Ibahagi po ninyo yan sa amin kasi baka tumaas ang high blood pressure ng inyong dugo. Ano ba yan? Pwede ho kayong mag-comment sa ating Dr. Love Facebook Messenger o kaya sa ating live stream, or pwede ho kayong tumawag sa ating hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Panoorin po natin ang episode na pinamagatang Si Bantay, Nangangapit Bahay. Narito. Niyang bahay ang palaging pinapasok ng aso na hindi naman niya alaga. Tess, humarap ka na. Okay. O so Tess, ano ang problema? Yun nga po, ma'am. Yung aso niya po kasi pag nasa labas po ako, dadatang ko na lang yung aso, nasa loob ng bahay. Tapos sa kusina pa, ha? Tapos yung basura ko, tatangayin niya pa. Di magkakalat po doon, dadaan po sa sala ko. Oo. Sino po hindi magagalit? Oo. Pagpasok kong gano'n. Ano yun, nakabukas lang ba ang pinto ng bahay mo? Nakabukas lang po yung pintuan ng bahay ko. Wala po siyang harang. Ah. Siyempre po, galing ako sa labas, makikita ko, makikita ko, palalabasin ko po, mga apo ko naglalaro. Okay. Tapos yung apo niya isang maliit, nagkakapaglaro sa mga apo ko. Siya po, baka akong makagat. Minsan, hindi nga daw po nanakmal. Sabi ko gano'n. Kasi wala pa po injection. Paano po yung mga apo pag nakagat? Sabi ko sa kanya. Oo. Gusto mo ikaw, ayaw mo pa-injection yung aso mo. Ikaw pa-injection lang ako. Gusto mo? Yan, tama. Bakit wala kang screen? Walang screen? Kasi di ba karaniwan ng mga bahay may totoong kahoy, pero walang screen. Pero may harang lang po yung kasi. Oo. Ngayon, yung aso niya, diba, tumatalon po yung aso. Tumatalon din. Oo, pag ho. Kasi meron namang mga gate. Alam mo yung mga bakal na may ganun eh. May ganun. Yung pwedeng tupi-tupiin. Wala po kaming, walang ito lang ganon. po, open po. Tas Pero ganun kung lang po. kasi mababa lang yun, ganyan. Kung Opo. aspi nakakatalon. Oo po. Wala. Screen door talaga ang kailangan mo para tumagos pa rin yung hangin. Opo. Di ba? Para hindi siya makapasok. Pero, meron talagang mga, may mga batas talaga. Hindi ba, Attorney Lorna, pagdating sa pet ownership, tama ba? Yes. Na may responsibilidad kasi po talaga ang lahat ng mga may alagang aso na una, ipabakuna yan. Oo. Tama. At ibinibigay yan ng gobyerno, hindi ba, Attorney Lorna? Libre yan. Yung libre yung bakuna ng aso. Kasi sasagutin niya pa ako eh. Ayaw niya pabakunahan yung aso niya eh. Tama po ba yun? Nako, hindi. Diba po? Siyempre mali po yun. Pero mabait naman. Yung kaso, pag na nga po, mabait. Kaya lang po, natatakot kasi mga bata, maliliit po, pag naglalaro, hindi mo masabing maiwasan na mabangga, masagi po yung paa ng aso. Bigla po kagatin po, sakmali, nagsasakmal, pero hindi, iintayin niyo pa ba natin na makagat yung aso niya bago niya gawa na yung reaksyon? Oo naman. Tama. Yes. Siyempre mga
apo ko po yun eh. Pero totoo ba na sinasaktan daw ng mga apo mo yung aso? Eh, hindi naman yung totoo yun. Kasi mga baby, 3 taong 4. Oo. Naglalaro po sila sa amin. Pinahayagan ko lang po maglaro yung apo niya. Okay, so bukod sa pagiging pabayang pet owner, meron pa bang sanga-sangang problema yan na mas malalim? Yun pa nga po, may pinagkakalat pa siya. Oh, ano naman Kasi yung yun? boyfriend ko daw po, nagsiselos ako. Ano ulit? Kasi yung boyfriend ko. So, alam niyo na, guys. Ang tawag dyan, malupet. Yeah. No. Malupet. Okay. So, may boyfriend ka. Meron po. Wow! Wow, talaga. Ano ulit yung Sana chismis? May all. boyfriend ka na wala na kasi kami. Oh. Opo, pag dumadaan daw po yung boyfriend ko, Oo. makikita ko nakatingin sa kanya. Wow. Nakasimangot daw ako. Meron po. Baka may Sana tinga. Kahit daw po ako. Baka po may tinga kaya tinitignan. Oo nga. So, yun lang naman yung sa ka-boyfriend. Ano naman yung utang? May narinig akong utang. O yun po, isang beses po lumapit ako sa kanya. Kasi sabi ko, Len, pautang naman. Sabi niya, wala daw siyang pera. Oo. Pero nakikita ko, minsan, mamayang gabi na, nagiinom na. Oy, pera niya yun. Pera niya Lasing yun. na po yan eh. Naku, Pera niya yun. Babayaran ko naman po siya. Kasi Kahit na. mapuputulan po kami ng ilaw. Kung gusto Okay, ka magkano yung inutang mo? 1.5 lang naman po. O eto na, ang pabayaraw na nag-aalaga ng aso. Who let the dog out? Heto na po, si Lynn, humarap ka na. Babae ka! Ay! Oh. Ano yung pinagkakalat mo, Tess? O, di ba totoo naman? Mabait ang aso ko, Tess. Alam mo yan. Ano, hintay mo mga agad yung Babae. aso mo bago mo reaction? Huwag mong sabihin na yung apo mo, hindi pinapalo yung aso. O, di ba? Pinapalo niya. Kasi po, yung aso, sumusunod dun sa apo ko, pumupunta sa Sa bahay. Sa bahay nila. Okay. Ngayon, naglalaro sila. Sumusunod talaga yan kahit saan kami. Sumusunod yan. Okay. Kaya hindi ko tinatali yan. Ayun, so ako rin ayokong tinatali ang aso. Kasi mabait ang aso ko, hindi nangangagat yan. Kahit kailan, walang nakagat dyan sa... Pero bakit walang Hintay bakuna? mo natin mga agad, di ba po? Lynn, depensahan mo ang sarili mo. Ikaw ba ay pabayang pet owner? Hindi po. Talaga. Kasi po yung aso ko na yan, mabait talaga yan. Pero kahit saan, sinusundan ko yan. Bakit walang injection? Ano ba pangalan niya? Abdul po. Abdul. O ayan, sa ating yung ating litrato ni Abdul, pinag-uusapan natin dito, baka sinisinok na yon. Dahil pinag-uusapan natin siya. Wala siya dito. Sana dinala mo si Abdul. O ayan, cute. Love na love talaga. Ang cute niya. Alam mo, para siyang may lahing pitbull. Oo, para kasi malaki ang katawan, ano? Hindi siya pure as, Hindi siya pure aspin. So si Abdul, ilang taon na? 4 po. 4 years old. Hindi, Ayun, okay. So si Abdul, never ka pa naman nakagat. Kahit sa kapitbahay namin, walang nakagat niyan. Ayun, walang nakagat. Kahit po siya Ano, hintay mo pa makakagat yung aso Kahit mo? naapakan yung aso ko. Kahit tapakan? Hindi sila kinakagat niyan. Talaga? Tandaan mo yan. Walang nagreklamo may nakagat Dapat yan. lang patulungan kami ang aso mo. Kung hindi ka, patutulungan ko. Ano? Sa aso mo nga, di ba? Hindi. May isa pa yan. O ano? Ano yung isa pa? Ano pa yung isa? Nagsiselos ka? Ang ganda mo? Maganda ka? Wala Asan ang ganda mo? Wala kang sa sarili mo. Wala kang Asan ang ganda tiwala. mo? Mahilig ka magselos. Kahit sino na lang pinagsisilos Kasi mahal mo. ko. Oh, bakit? Pagmahal mo, Kaya ako paglaban mo! Hoy, wala ka akong nilalandi kahit isa. Kundi asawa ko Kaya lang. pala pag dumadaan na, gano'n na siya, gano'n. O bakit? Kailangan talaga yan sa sarili mo. Ikaw, babae ka, kailangan mag-ayos ka para hindi ka iwanan ng Wala asawa nga. mo. Ganun yan. Yeah. No, teka muna, sasanga lang ako sandali. Ayaw mo daw magpautang sa kanya. Isa pa yon. Pero totoong umuutang siya sa'yo. Bakit ayaw mo siya pautangin? Eh, wala din akong pera. Eh, siyempre, yung pera ko, para sa akin lang din. Para sa amin. Tama!
So, anong tingin mo na pag-iinitan lang talaga yung aso mo? Oo, yung sa dahil aso sa ko. ibang dahilan. Opo. Okay. So, pero ang sabi naman sa'yo ni Gardo, mahal ka niya. Opo. Eh, bakit ka pa nagsiselos? Kasi nga mahal ko eh. Aba, okay. O, eto na, kampihan na ha, eto. Kasi eto, kung hindi daw pabayang pet owner si Lynn, ay hindi sana niya matatapakan ang aso nito na muntik na daw siyang dakmain at kagatin. Naku! Ayun, Nene, Delikado Nene, yan. humarap ka na. Ano sabi mo? Ayan, Len. Chinelas. Oy, teka muna, huwag mo ihahagis yan. Hindi na mababalik sa'yo yan. Nangako ko sa'yo. Ayan. Aling Nene, ano ang nangyari? Kasi ganito po yung ma'am. Naglalakad ako, pupunta ako doon sa kabilang bahay sa anak ko. Kasi pag gano'n yan tas bahay nila. Yung aso niya, biglang lumabas kasi nasa labas siya nakatambay. Kagaya po. Biglang humiga, wala yun. Kaya pagdaan ko naapakan ko, bigla ako sinakban. Buti ma'am, hindi dumaong pa. Maling ka talaga kasi inapakan Oo nga mo. kasi nga, Ang hindi ko, laki-laki ng bigla siyang, daanan. hindi, huwag kang ano. Iwasan mo. Huwag kang muna sasabat. Bigla humiga wala doon. Nakahiga. Oh. Hindi naman ako nagagalit sa aso sa kanya. Kasi ano din ako, dati din ako may alagang aso eh. Hindi naman daw matapang ang aso ni Lynn. At kasinungalingan lang daw ang lahat ng bintang ni Tess. Ganun. Sino nagsasabi ng totoo? Heidi, humarap ka na. Sige nga, Heidi. Kayong dalawa sinungaling. Oh. Saka dyan! Kakampi ko yan! Kayo sinungaling! Matanda sinungaling! Kayo sinungaling! Talaga? Mabait yung aso neto! Kilala ko ako! Hindi na Oo, sila mabait nga, pero wala namang bakuna. Mabait yung aso niyan! Kayo lang ang may kasalanan! Alam namin! Mabait aso niya! Siya nga walang bait! Wala siyang bait! Kung hindi niyo sinasaktan yung aso niya! Ay, yung amo ang hindi mabait. Abdul! Sana pag lumakad ka, tignan mo yung mama. Hindi, ganyan ka lumakad. Tama. Ganun ka lumakad. Kasi baka mabagsak ka na ng ano. Lagay lang ganyan sa galang. Yan, tumingin ka sa ibaba. Paano ka naglakad din, Nene? Tumingin ka sa baba. Ayaw mo kagating ka ng aso. Heidi, ano sa palagay mo? Meron pa Apat na bang, taon na dapat meron pa yan, bang marami na nakagat ibang yan. dahilan? Hindi kasi nakwento po neto na si Ate Tess nagsiselos nga po dito kay Ate Marlene. Kaya siya nagagalit. Okay. So, yun ang dahilan kung bakit Opo, lalong lalo siyang nagagalit kay Ate nanggigigil. Marlene. Parang lalong nanggigigil. Dr. Love, may spiritual blessings ba kapag mabait ka sa dogs or kahit na anong animal? Kapag mabait ka sa lahat ng creation ng Diyos, sa ibon, sa aso, sa pusa, sa mga animals, dapat maging kind tayo sa kanila, no? Dahil nilalang sila para sa atin, no? Pero dapat nating tandaan na ang mga animals unpredictable. Ang depende sa sitwasyon ng ikinikilos ng animals, lalo ng aso, Lynn. Mabuti pa ang aso, mabait. Pero kayong apat na nakita ko dyan, mas malala sa aso. Ayun, oo. Dapat matuto Papasok tayo. niyo, ganun talagang atakihan talaga, no? Pero po pwedeng mabago, di ba? Dahil tao tayo, nakakaintindi, nakakaunawa, may emosyon. Tanong ni ate ko rin kanina, dapat ba tinatali ang aso o kinukulong? Sa akin, hindi dapat permanenteng itinatali o ikinukulong ang aso. Yet, dapat trained ang aso na may leash para kung ilalabas mo ng bahay, may leash. May control ka sa kanya. Yung pag lumabas ng bahayan ng wala kang leash, wala kang control sa aso mo. Pag pumasok sa bahay ng kapitbahayan, ibig sabihin yan, istorbo ng aso mo sa buhay nila. Hindi na tama, no? So, ang pinakamahalaga, malaman mo ang responsibilidad mo, Lynn, sa aso. Kailangan yung welfare ng kanilang kalusugan. Kay Tess, may underlying issue dito.
Turuan mo siya, magkaibigan naman kayo eh. Walang masama doon para ma-enhance yung Huwag lang kanya. siya magsiselo. Diba? Wala na yung selos na yan. Oo, kung talaga nagmamahal ka, walang selos. May tiwala. Ate Kuring? Naku, maraming salamat. Napaka-importante niya. Tama Salamat, yun. Ate Kuring. Totoo yan. Pag ikaw ay nagmamahal, kailangan may tiwala. Kung may alaga kang aso, dapat may saksak ng injection, may vaccination. Kasi, pag nakakagat, may rabies yan, delikado yun. At hindi natin alam, animal yan. Kung yung tao nga, unpredictable ang ugali, di ba? O, ito, animal to. Di ba? Walang moral values yan, kagaya natin. Hindi nila pinag-aaralan yung instinct sa mga aso. Kaya pag yan ay nagulat o natapakan mo yung buntot niyan, yari ka. Malamang-lamang makagat ka ng aso. At pag nakagat ka ng aso na walang vaccination, walang anti-rabies shot, yung aso, pananagutan ng may-ari yan. At hindi pa yun. Napakasakit po ng saksak ng injection kapag nakagat kayo ng aso na may rabies. Di ba? Ilang beses ka sasaksakan ng injection yan at mahal ang pagpapasaksak ng injection. So, anong aral ang makukuha natin? Kailangan turuan natin ng mga aso. Huwag namang sobra-sobra. Ewan ko itong si Jake Bakud. Kung ito may aso, dinadala mo ba sa mall at isinasakay mo ba doon sa stroller ang aso mo na nakasuot ng pampers at nakasapatos pa? Kagaguhan na yon. Hindi nabubuhay ang aso ng ganoon. Ginagawa niyo lang parang social standing. Gusto niyo lang masabi ng tao, social kayo. Ang mga aso, ipinanganak yan nang nakatapak sa lupa. Hindi niya kailangan ng sapatos. Hindi kailangan ng asong sweater. Ano ka? Kailan mo kaya Bueno, babalik po ang programang Dr. Love ganap ng alas 9:01 ng gabi. Alas 9:13 ng gabi ang tumpak na oras. Narito ang reaksyon ng ating mga tagapakinig sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, sabi ni Andrew Villanueva, nako Aling Lynn. Kahit po sinasabi niyong mabait yung aso niyo, hindi niyo pa rin po masasabing hindi yan mga gat. Gusto lang po ni Aling Tess na sana may bakuna yung aso nyo. Kasi kapag nga naman mangangagat, gastos pa po yan. Hindi balin sana kung magbibigay kayo ng pang-injection, di ba? Pero wag naman sanang umabot sa ganun. Talagang napakamahal ng babayaran po ninyo. Bukod dyan, nire-require po tayo ng ating pamahalaan na kung meron kayong aso, pasaksakan po ninyo ng anti-rabies vaccine. Libre naman po yan sa mga barabarangay. Pupunta pa yung mag-i-injection sa inyo, sa aso nyo. Kung ayaw nyo pasaksak sa aso nyo, kayo na lang magpasaksak ng anti-rabies. Di ba? Libre ho yan. Tungkulin po ninyo yan. Di ba? Huwag nyo akong galitin, ha? Tandaan natin, kahit anong buti, kahit anong bait ng aso sa'yo, animal yan. Di ba? Huwag niyo sabihin sa akin hindi ako marunong mag-alaga ng aso, ha? Marami na ako naging asong alaga. May Siberian Husky, may Golden Retriever, may Pug, may Malamwa. Ano ba yun? Di ba? Yung parang German Shepherd. Iba-iba. May Chihuahua, may... iba-iba mga Labrador. Yan, nagkaroon ako ng Labrador. Alam ko, kasi mahilig akong mag-alaga ng aso. Kahit nakatabi mo pa yan sa pagtulog, pag yan natapakan mo ang buntot, yung reaction niyan bigla, kakagatin ka niyan. Hindi po pwedeng natapakan mo yung buntot ng aso, ngingiti yung aso sa'yo. Nako, wag kang ganyan. Ayun nga mga elepante na inaalagaan sa Thailand, di ba? Pinapakain, inaalagaan, katabi nila pagtulog. Nagwawala pa rin yung mga elepante, yung mga tigers, mga lions.
Ay, sus, Ginoo. Dr. Love. Bago natin ibigay sa inyo ang ating panauhin si Lance Abellion, batiin lang natin, nagpapa-shoutout si Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Magandang gabi kay Linda Alcazar Senisa, Ronnie de la Cruz Ogale, Roel Malvar Crisostomo. Shoutout po sa aking wifey na may lagnat. Pagaling ka, love you, Mami. Jennifer Crisostomo. Ay siya, di bukas ng umaga patingnan na sa doktor. Engineer Mercy Santos ng Pasig City. Good evening, pards. Have a blessed Monday to all. And please greet ng happy birthday si Jenny Medina. Hello, Jenny. Talaga, ay si Jenny. Happy birthday, Jenny. Talaga naman. Ay, anong handaan natin yan? Ganun lang ba? Rain Dakal-Dakal. Magandang gabi sa iyo, Rain Dakal-Dakal. Messi Salinas Caritos. Vic Marie Castro. Good evening, Dr. Lab. Pabati naman po kami dito sa San Pedro, Laguna, Marivic Castro. At ang kapatid ko na si Baby Bombay Castro na pinaglihi po sa Bombay. Magmula pa nung nasa DZMM po kayo, pinakikinggan na po namin kayo sa radio. Thank you, Marivic Castro. Ayaw nang magpatawag ng Bombay ng mga tinatawag nating Bombay. Hindi na raw yan politically correct. Ang tawag daw sa kanila ay mga Indiano or Indians. Hindi na Bombay. Kasi nung araw, yung kabataan namin, ang mga Bombay na nandito sa Pilipinas, mga Sikh. Yun yung merong turban, ano? Tapos may balbasarado na nagpapautang ng 5-6. Totoo yan, ang nanay ko umutang sa Bombay ng 5-6 pambayad sa tuition namin sa elementarya, sa Kalumpang Elementary School. Di ba? Galing kasi ang mga yan sa Bombay, sa India. Oo, Bombay. Hindi naman Bombay ang tawag natin, Bombay. Oh. Yung karamihan sa mga Bombay nung mga early 1900s, napunta dyan sa Kainta, ang tawag dyan mga sepoy. Yan. Kaya pag may nakita kayong taga-Kainta na mukhang Bombay, may lahi po yung sepoy. May lahing Indian. Yon. Maria Erica Yeklo Pena ng San Pedro, Laguna. Magandang gabi. Jennifer Perez Irog-Irog. Shout out daw. Rexel John Dakal-Dakal. Magandang gabi, Dr. Lab. Pakibati naman po ang mama at papa ko, si Mr. Ronald Dakal-Dakal at saka si Mrs. Dakal-Dakal. Maraming salamat. Alini Hungko ng Kuwait. Papuri sa iyo, Panginoon. Evelyn Fortunado. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Marvin Zandro Riabad, Brother June, good evening. Bakit ang aga na ng program nyo? Hindi ako makapakinig. Anyway, I'm adjusting. Attendance check from North Caloocan. And Sheshe Alindogan, magandang gabi. Opo, kasi nung pang last week, nagsimula na po tayo ng 8:30 in the evening until 10 o'clock. Yan. 8:30 until 10, Mondays to Fridays, dito po sa 105.9 True FM. At sapagkat ngayon po ay Lunes, panauhin natin siyempre ang ating kaibigan at mahusay na spoken word artist para mag-render ng kanyang isinulat na tula at magkwento rin sa atin maya-maya kung ano mga naging activities nila over the weekend. Let us welcome ang nagpapatibok ng puso ni Aling Lourdes ng La Union. I love you, Aning. Mwah. Sana all. Let's welcome Lance Abellion. Lance, good evening. Yes po, good evening sa Brother June at sa ating mga listeners natin ngayong gabi. Sana all. Sana all talaga. Ayan, Aling Lourdes. Ito na yung hinahangaan po ninyo, si Lance. I love you, Aning. Mwah. Mua ka din. Kung mua ako, mas lalo kang mua. Di ba? Lance Abellion, how was your weekend?
Yes po, busy po nung weekend, no? Syempre po, gaya nga po, nung Friday po, nung araw, nung Valentine's Day po mismo, nag-perform po ako sa Manila Clock Tower Museum. Wow. Sa event po ni Dr. Vin Nadera, isa po sa mga kaibigan ko po. And then, nung Sabado naman po, nagkaroon po kami ng Valentine's show po sa Laya Philippines, sa Dapit Hapon Cafe sa Taft Avenue po, tapat po ng Lasal. Yun. Oo. Nabanggit mo yan last week. And how was it? Kumusta ang performances and activities? Yes po, sobra pong matagumpay at particularly po nung Sabado, sobra pong jam-packed po ng venue as in, hindi po Nakakatuwa, talaga no? namin in-expect. At Oo. kunin ko na po itong pagkakataon to na magpasalamat po sa lahat po ng mga nakapanood po sa amin, sa akin po, sa Manila Clock Tower po, at dun sa Dapit Hapon Cafe po sa Lasal po nung over the weekend. Maraming salamat po. Thank you. At ano naman ang inihanda mo ngayong gabi sa ating programa at sa iyong mga fans, sa mga nag-aabang sa iyo every Monday? Okay, so yaman na rin lamang po nakatatapos lang po ng Valentine's. Valentine's mood pa rin naman po tayo, pero po, ang tula pong ito ay isinulat ko po, I think, siguro 2 weeks ago before po Valentine's. Ang tula pong ito ay nagpapaalala sa bawat isa na maaari po nating matagpuan at makita ang pagmamahal, ang pag-ibig sa iba't ibang paraan. Ang pamigat po ng tulong ito ay mukha ng pag-ibig. Mukha ng pag-ibig. Ang pagbati ng sikat ng araw sa iyong bintana. Ang tinulugan mong maayos na unan at kama. Ang mainit na tasa ng kape. Ang malambot at bagong lutong pandesal. Ang pagtunog ng alarm clock sa iyong telepono na gumigising sa iyo para bumangon hindi lamang mula sa pagtulog kundi mula sa mga pagkakamali ng kahapon. Ang pagkabura ng nakaraan, ang bagong araw na siyang dumarating na ang tawag ay kasalukuyan, ang malumani ng mga bilin ng mga paalala ni nanay at tatay na marapat na mas piliin ang magpakabuti, ang magmahal kaysa maging tama. Ang ngiti ng mga bata sa kalsada, ang mga hindi napapansin ng lipunan, ang mga walang mapagbabalinan ng pag-asa, ang mga munting pagkalapit ng buhay sa mga bagay na nakakalimutan, ang yakap ng mga kaibigan, ang tapik sa balikat sa oras ng kabiguan. Ang yakap ng Diyos kapag nagugulumihanan. Sana, kapag nakasalubong mo sila, sana ay hindi mo malimutang ang lahat sa pag-ibig ng ugat. Sa pag-ibig rin magbabalik kapag naligaw. Sa pag-ibig mahanap ang pagkabuo. Sa pagtatapos ng sansinukob ang pag-ibig lamang ang siyang mananaigang hanggang dulo. Mayayakap mo ito at maaaring maging iyo, subalit pakiusap. Sana, iunat mo ito sa paligid mo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Galing talaga. Di ko alam kung saan niya pinaghuhugot yung mga ideas na yan. Pero alam mo, you're very, very talented. Salamat sa Diyos. At hindi lahat ng mga tao ay binigyan ng ganyang klaseng talent. That's why we're very, very proud of you, Lance. Maraming salamat po. Siyempre po sa Panginoong Diyos po para po sa talentong to. Siyempre po sa mga doctor lovers po natin na walang sawa pong nagpapatuloy po sa kanilang mga talapihitan tuwing araw ng Lunes na ako po ay nagtatanghal sa programa. So, ayun po. Very good. Maraming salamat, Lance. Thank you. And enjoy the whole weekend. Thank you. Yes po, maraming salamat po. Thank you. Si Lance Abellion, ang ating spoken word artist. It is now 9:25. Ang tabayanan po ninyo. Pagbabalik natin ang liham kasaysayan na ating tutunghayan sa programang ito. Batiin ko lang ng magandang gabi at happy listening, Myra Bulisay-Lee, Elizabeth Villa Gonzalo, si Mariví Viola ng Baguio City, Dr. Joey Sinchoco, Chef Jesse Sinchoco, mga barkada ho natin yan. Si Chato Sakluti, Kumaring Zenny Dayang Hirang, good evening and happy listening, and siyempre si Mina Ferrer, no? 9:25 is our time. Babalik ang programang Dr. Love Radio Show. 9:37, pagbabalik natin ay tutunghayan po natin ang liham kasaysayan na tampok natin ngayong gabi.
But before that, gusto ko lang pasalamatan muna si Ellen Tiong. Si Ellen, na isa sa mga pilgrims natin, nakita mo na last Sunday. Ellen Tiong, napakabait na pilgrim nito. Oo, and very, very active. Maraming salamat sa iyo, Ellen. Sabi ko, babatiin ko siya ngayon. Thank you so much, Ellen Tiong. Si Santi Quiliao ay nakikinig din sa programa natin. I have a strange feeling. May kasama na namang obispo itong si Santi Quiliao. Or baka pari ng Basco Batanes. And of course, maraming salamat po. G. Alindogan, good evening and happy listening to you, G. Alindogan. Batiin ko rin ang aking kumare, si kumaring Jessica D. ng Ideal Vision Center at si paring Kenneth. Good evening. Maraming salamat sa pag-aalaga sa aking mata. Ha? Thank you so much. And nagpapasalamat na rin lang ako. Nagpaluto ako kanina kay misis ko ng daing na bangus. Ang sarap yung tostado. Daing na bangus. Pagkatapos nagpasangag ako ng kanin na maraming bawang. Sana all. At kumain ako kanina, sinabayan ko ng atsara. Daing na bangus at saka atsara na bigay sa akin ni Myra Bulisaili. Walang hihingi. Sana all. Oo. Isang bote lang yung binigay niya. Kaya hindi ko pwedeng paghati-hatiin yun sa inyo. Maraming salamat, Myra Bulisaili, sa napakasarap na atsara. Masarap din yung atsara sa crispy pata. Di ba? Yan. Kakagutom. Uwi na tayo. Alright, 9:39 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ating pong tutunghayan ang liham kasaysayan padala ni Maris ng Cabanatuan Nueva Ecija. Pero baka po meron kayong mga kasaysayan ng buhay na katulad ng kay Maris, kasaysayan ng tagumpay, or suliranin po na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan. Maaari po kayong magkomento rin sa mga liham kasaysayan na inyong madidinig. Pwede rin kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan. I-post lamang po ninyo ang inyong comments sa Dr. Love Facebook page o sa ating Facebook live stream. Or pwede kayong tumawag sa ating pong hotline sa 8689-3289 at 8689-3290. Sa gusto magpadala ng liham kasaysayan, suliranin or kasaysayan ng tagumpay or whatever, ipadala po ninyo sa Facebook page ng Messenger, ng Facebook page ng Dr. Love. Narito ang ating tampok na liham kasaysayan. Dear Dr. Love, dahil hindi po ako pinalad sa marriage ko sa kapwa ko Pinoy, baka nga totoo po ang pabirong post sa social media na nasa AFAM ang kapalaran. Para doon sa mga may edad na katulad ko na hindi ho alam kung anong ibig sabihin ng AFAM, ano nga, Jake, ang meaning ng AFAM? Ito po yung mga foreigners na nagiging lover ng mga Filipina or Filipinos. A foreigner in Manila. Ayan. A foreigner in Manila. AFAM. Ganon. At kadalasan sa mga nakikita kong AFAM, mga may edad na. Yung bang mga lalaking retired, na mukha na lang ho ang tumitigas. Oo. Yung tuhod, mahina na. Pero, may dolyar. Di ba? It's either may dolyar or merong euro dollar. Ayan. Ano ba yung sa London, sa England? Ano ba ang kanilang currency? Euro din? Okay. Balikan natin ang liham kasaysayan. Dahil hindi po ako pinalad sa marriage ko sa kapwa Pinoy,
baka nga totoo po ang pabirong post sa social media na nasa AFAM ang kapalaran. Tawagin niyo po ako sa pangalang Maris. Ako po'y 44 anyos, Tubong, Cabanatuan, Nueva Ecija. Ako po ay mahigit 15 anyos nang hiwalay sa asawa, pero hindi pa po annulled ang marriage namin. Meron po kaming isang anak na nasa senior high school at kahit paano, katuwang ko naman ang tatay niya sa pag-aaral ng anak namin. Kahit hindi kami annulled, more than 10 years na rin may karelasyon ng mister ko at meron silang 3 anak. Kasundo rin naman ng anak ko ang mga kapatid niya sa tatay and I feel relieved about this. Sa haba ng panahong magkahiwalay kami ng mister ko, sinubukan ko rin namang makipag-date para may makarelasyong muli. Isa pa, gusto ko rin naman pong tumanda nang may kasama sa buhay. Nakalimang dates na po ako, Dr. Love. 3 rito ay nauwi sa relasyon, pero 8 months ang pinakamatagal. Yung isa, mahilig sa babae. Yung isa naman, laging laman ng kasino. At ang isa, walang pangarap sa buhay at mapili sa trabaho. Hanggang sa sinibukan kong makipagsapalaran sa mga dating platform sa social media. Dr. Love, may nakilala akong isang French doctor, isang Italian chef, at Canadian businessman. Sila pong 3 ay may mga seryoso sa pakikipagrelasyon at kahit na magkalayo kami, consistent sila sa pag-chat at pag-video call sa akin. Alam din nilang may isa akong anak at tanggap nila ito. Almost 6 months nang ka-chat ang 3 ito at nasa point po akong kinikilatis ko sila ng mabuti. Dr. Love, alam kong marami na pong mga Pinay ang naging matagumpay at masaya ang buhay dahil sa AFAM. Alam ko rin namang may ilang Pinay na sinasamantala ang kabaitan nila. Wala naman po akong intensyong abusuhin ng AFAM kung sakaling may makarelasyon po ako. Pangarap ko lamang naman ay may makatuwang sa buhay hanggang sa pagtanda. Tama po ba kaya ang desisyon ko, Dr. Love? Sana po ay mapayuhan niyo po ako bago po ako makagawa ng malaking desisyon. Maraming salamat. Sumasa inyo, Maris ng Cabanatuan, Nueva Ecija. Awiting Bridges, naghatid sa ating orasan, ganap ng alas 9:49 ng gabi. Balikan natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Maris ng Cabanatuan, Nueva Ecija, 44 anyos, 15 taon ang hiwalay sa kanyang asawa at may isang anak na senior high school. Yung kanyang asawa na humiwalay na sa kanila ay may ibang kinakasama na at may 3 anak. Hindi nabanggit sa akin ni Maris kung sila ay kasal sa simbahan. Bakit ko binanggit yung kasal sa simbahan? Kasi po may difference yung kasal sa simbahan at kasal sa civil. Ang kasal sa civil, kayo po ay tinitingnan ng ating lipunan at ng ating batas na mag-asawa. Okay? And yet, meron tayong annulment pero wala tayong divorce. Ang kasal po sa simbahan is more sacramental. Ito yung haharap kayo sa Diyos at magsusumpaan kayong mag-asawa sa harap ng Diyos na magmamahalan, magiging tapat sa isa't isa, paglilingkuran ng isa't isa sa hirap at ginhawa, sa karamdaman o kalusugan hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Yon.
At yan ay sumpa sa harap ng Diyos. Kaya wala pong diborsyo sa kasal sa simbahan. Okay. Uunawain natin si Maris sapagkat matagal na panahon na rin siyang walang kasama sa kanyang pamumuhay. At siyempre, baka nalulungkot, no? Bata pa naman siya, 44 anyos. Kung ako, 74 years old, nakakadama pa rin ng pagnanasa. Diba? Ayan, oo. Ng kahalayan, paminsan-minsan. Diba? Bata pa naman siya, 44. Kaya baka naghahanap siya ng companionship. Companion ba na makakasama mo sa pagtulog? Kung may sakit ka, may magkukumot sa'yo, mag-aabot ng tubig na malamig, kung nauuhaw ka or something like this. Mas lalong maganda nga, di ba? Kung ang makakasama mo kamukha ni James Bond. Di ba? Medyo blonde ang buhok, kulay blue ang mata, di ba? Yan ang afam na afam. Sana ay hindi siya matulad dun sa ibang mga Pilipina, meron kasi ibang mga Pilipina na nakikipagrelasyon sa AFAM nang wala naman talagang pag-ibig. Anong pangarap? Security. Security. Kung magkaanak man sila, ang anak nila ay kulay blue ang mata. Ayun. At saka blonde ang buhok. At marunong umingles. Kasi AFAM ang kanilang napangasawa. Pero ang paalaala ko lamang kay Maris ay kailangan sa pakikipagrelasyon ay ang matibay na pagmamahal at pagtitiwala. At ito ay nade-develop hindi sa 2-3 buwan lamang. Mas mahalaga na meron kayong personal touch, wika nga, na nagkakasama kayo, nagkakaintindihan kung paano mag-react sa isang sitwasyon, paano hinahandle ang init ng ulo, and things like this. Ang iyong naging nanliligaw sa iyo, sang-ayon sa iyo, ay isang French doctor, isang Italian chef, at isang Canadian businessman. Sapagkat malayo sila sa iyo, Maris, huwag kang magtiwala kaagad, baka niloloko ka, maraming love scam. Maraming love scam. Paano mo malalaman kung totoo ngang French doctor yan? Yung isang French doctor, bakit maghahanap ng isang Pilipinang hiwalay sa asawa na may isang anak? Pakitaan mo ng magandang dahilan para maging karelasyon kanya. Ang daming magagandang French women na romanticated sa France. Bakit ang isang Canadian businessman ay kukuha ng isang babaeng hiniwalay ng asawa na may isang anak dito sa Pilipinas? Canadian businessman yan. Ang daming datong yan. Dolyareseses na po pwedeng magamit niya. You know, Italian chef. Alam mo ba kung anong kultura ng mga Italiano? Maganda lang silang tingnan dahil katulad kong matangkad. Matangos ang ilong, blonde ang buhok at marunong umingles, pero hindi yan basihan. Ingatan mo lamang, Maris. Ito ay isang palaala, ha? Ingatan mo lamang sapagkat sa takbo ng mundo ngayon, lalo na sa mga dating platforms, nandyan ang love scammers. Baka isang araw hilingin yan sa'yo na panoorin ka niya sa cellphone niya kung paano ka maghubad ng damit mo. At ipakita mo kung paano laylay na yung iyong yoga. Ano? Baka love scam. Baka isang araw, itong French doctor na ito hilingin sa'yo, magpadala ka naman sa akin sa GCash ko. GCash.
patay ka, yari ka. So mag-ingat. Mag-ingat. Madaling kumuha ng AFAM, huwag ka nang lumayo. Pumunta ka na lang sa Boracay. Dami dyan. Pumunta ka sa Siargao. Marami kang makukuhang mga AFAM dyan na naghahanap lang talaga ng pagkakataon. Ang sa akin sa'yo, may edad ka na. May anak ka. Ingatan mo. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.